Hello everyone and hello Scorpio. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Scorpio, initial impressions muna tayo. Scorpio, medyo misaligned ang iyong mga ambisyon o may mga pagbabago kang ginagawa pagdating sa mga goals mo dahil gusto mo itong iangat ng mas mataas pa. Gusto mong ma-upgrade ang buhay mo at hindi ka na kontento sa level na kinatatayuan mo ngayon. May mga bagay na matututunan ngayong buwan na makakatulong para makaiwas ka sa mas malalaking problema sa hinaharap. Masusubok din ang iyong mga bad habits at ang iyong mga negatibong iniisip. Kaya kailangan ng matinding self-discipline ngayong buwan na to. Ngunit nakikita ko na malalampasan mo ito at magkakaroon ka ng upgrade. Lalong-lalo na sa kung paano mo nakikita ang iyong halaga. Ang Mayo ay buwan ng transformation para sa iyo at as always Scorpio, maging handa ka sa pagbabago. You have the sun. Noong nakaraan, dumaan ka sa isang panahon ng matinding liwanag, saya at tagumpay sa iyong buhay. Naramdaman mo ang init ng swerte at ang kalinawan ng isip na parang lahat ng hawakan mo ay nagiging maayos at maganda para sa iyo. Naging maayos ang iyong mga plano at nagkaroon ka ng matinding self-confidence na nagdala sa iyo sa kung nasaan ka ngayon. Ang phase na ito ay nagbigay sa iyo ng lakas na kailangan mo para harapin ang mga susunod na hamon na dumarating. Dahil sa The Sun, alam mo na ang pakiramdam ng panalo. Kaya ngayon ay hindi ka napapayag na bumalik sa kadiliman o sa pagiging putyo-putyo lang. Ginamit mo ang enerhiyang ito para i-build ang iyong pangarap at ang iyong career noon. You have the Page of Wands reversed. Ngayon naman, Scorpio, parang nararamdaman mo ang konting pagka-stuck or kawalan ng gana sa mga sinimulan mong projects kamakailan. Baka naging impulsive ka noon at ngayon nahaharap ka sa reality na hindi ganoon kadali ang ituloy ang iyong mga plano. May mga balita or opportunities na dumarating pero parang hindi ka sigurado kung paano ito i-handle ng tama. Naging medyo pasaway ka rin sa iyong mga diskarte na nagre-resulta sa mga delays or hindi pagkakaunawaan sa trabaho or personal na buhay mo. Ito yung oras na kailangan mong balikan ang iyong bakit o ang iyong inspirasyon. Huwag kang bumitaw dahil lang sa napagod ka. Kailangan mong i-reset ang iyong excitement para muling umandar ang iyong mga pangarap ngayong buwan na to ng may bagong sigla. You have the World Reverse card. Ang enerhiyang pwedeng pumasok sa iyo ay ang pakiramdam na may kulang pa para makumpleto ang isang kabanata ng iyong buhay. Baka feeling mo ay malapit ka na sa finish line pero may mga humahadlang pa ring maliit na bagay sa daan. Maaring magkaroon ng delay sa pagtatapos ng isang project o sa pag-move on mula sa isang sitwasyon na nakaraan. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo ng natignan kung anong leksyon ang hindi mo pa natututunan kaya hindi pa ganap na nagsasara ang pinto. Huwag kang magmadali na tapusin ang lahat ng pilitan. Ang bawat delayed na ending ay chance para masigurado na ang susunod na simula ay magiging mas perpekto at mas matibay para sa iyo. Trust the process kahit parang mabagal ang pag-ikot ng mundo. You have the Devil. Ang payo sa iyo, tignan ng mabuti kung ano ang mga bagay na umaalipin sa iyo. Pwedeng bisyo, maling relasyon, o ang sarili mong negatibong pag-iisip. Kailangan mong kilalanin ang iyong shadow side para mapalaya mo ang sarili mo sa buwan na to. Huwag kang magpadala sa mga
Panandali ang sarap na may kapalit at matagalang sakit sa puso o sa bulsa. Ang payo ay magkaroon ng self-control. Huwag magpa-pressure sa mga material na hangarin na hindi naman talaga makakatulong sa iyong growth. Putulin mo ang mga gapos na pumipigil sa iyo na maging malaya at masaya. Ang pagharap sa iyong mga kinatatakutan at addictions ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan ngayong buwan na to para maging mas matatag na tao. You have the Page of Pentacles reverse. Ang pwedeng maging outcome kung hindi ka mag-iingat ay ang pagkawala ng focus sa iyong mga finances or sa pag-aaral. Baka maging pabaya ka sa mga details na mahalaga para sa iyong long-term success dahil sa mga distraction sa paligid mo. Pwedeng magkaroon ng mga missed opportunities dahil sa hindi pagiging handa o sa pagiging tamad sa pag-execute ng plano. Ang outcome na ito ay paalala na ang swerte ay kailangan samahan ng sipag at tamang atensyon sa trabaho. Ngunit kung aayusin mo ang iyong diskarte, pwede magbago ang lahat. Pwedeng gamitin mo ang buwan na ito, ang Mayo, para mag-aral ulit at maging mas seryoso pa sa pag-handle ng iyong mga resources para hindi ka manghinayang sa dulo ng buwan kapag wala kang naipon. Advice cards na tayo. Please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share ang video na ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Your first advice card is Dreams of Abundance. Sa iyong pagtulog, ang universe ay nagbibigay sa iyo ng mga sagot kung paano aayusin ang iyong finances at career. Isulat mo ang iyong mga panaginip dahil nandoon ang blueprint ng iyong susunod na upgrade sa buhay. Makakatulong ito para maayos ang mga problema sa buhay or sa pera. Ang mga solution sa iyong mga balakid ay darating sa paraang hindi mo inaasahan habang nakapahinga ka ang iyong isip sa buwan na ito. Pakinggan ang sinasabi ng iyong subconscious. Your next advice card is exercise to increase your energy and manifestation abilities. Ang paggalaw ng katawan ay makakatulong para mawala yung bigat na dala ng cards natin kanina. Kapag mataas ang energy mo, mas madali mong malalabanan ang mga bad habits. Huwag kang magpakulong sa mga negatibong cycle. Lumabas ka, gumalaw ka, at makikita mong mas magiging malinaw ang iyong vision para sa future. Ang physical strength ay nagbibigay ng mental strength para sa mga Scorpio ngayong buwan. Your next advice card is Trust. Kapag ang pag-ibig at tiwala ang pinairal mo, ang mga tamang aksyon ay kusang lalabas sa tamang panahon. Magtiwala ka na ang bawat delay ay may dahilan at ang universe ay hindi ka pababayaan sa iyong paglalakbay. Ito ang reinforcement para sa iyong world reverse energy. Trust the process. Even if the closure isn't here yet. May magandang rason kung bakit kailangan mo pang maghintay ng konti bago matapos ang isang mahalagang kabanata. Your next advice card is Independence. Habang natututo kang alagaan ang sarili mo sa loob, mas nagiging malaya ka sa mga panlabas na pressure. Ang pagiging independent ay ang pinakamataas na anyo ng self-care para sa iyo ngayong Mayo. Putulin mo ang mga unhealthy dependencies na nakita natin kanina. Ang iyong tunay na lakas ay nasa loob mo. Hindi sa ibang tao o sa mga material na bagay. Tumayo ka ng mag-isa at makikita mong mas lalong dadami ang rerespeto sa iyo. Your next advice card is Snow Leopard, Self-Reliance. Ikaw ay malakas at independent at ang integrity mo ay napakahalaga para sa iyong tagumpay. Gamitin ang iyong intuition at hayaan mong ang iyong buhay ay mag-unfold sa sarili nitong timing. Dahil Scorpio ka, likas sa iyo ang pagiging mysterious. Ang Snow Leopard ay nagpapaalala na hindi mo kailangang ipagsigawan ang lahat ng plano mo. Minsan ang tahimik na pagkilos ang pinakamabisang diskarte para maabot ang goal. Your next advice card is Lizard, Regeneration.
Bilang isang survivor, walang makakatalo sa iyo ngayong Mayo. Kahit anong mangyari, kahit kaya mong mag-adapt at magbago. Yakapin mo ang iyong transformation at isuot mo ang iyong bagong pagkatao ng may kumpiyansa. Ito ang message para sa iyo. Ang iyong ability na mag-regenerate ay ang iyong secret weapon laban sa kahit anong problema. Kahit naging gulo ang nakaraan, handa ka na para sa isang brand new version ng sarili mo sa dulo ng Mayo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe, Hula Juan, para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon.